Magandang araw po sa inyong lahat. Marinalda po sa Indo. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast na pang-siyam na episode na po tayo. Ang pag-uusapan po natin dito ay ang mga update ng mga presyo at ang mga pagbabagong nagaganap mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Ngayon po, ang ating munang unahin ay ang mga dumating na ating produkto ngayong araw ng... Ngayon po ay Lunes, Martes, Miyerkules na po ngayon. Ang bilis ng araw. Ngayon po, ang dumating kanina, isa na po dyan ay ang mga Ligo Sardines. Meron na naman pong dumating, yung Ligong Green at saka Red. Ay Lucky 7, Birch 3 na 33 grams. At yung Cream Dinsada. Meron na po tayo niyan. At pati po yung Coco Mama, meron na po din pong dumating. At meron na din po na yung Eden Cheese at saka yung Tang, Orange at Pineapple. At saka yung Cubes. Meron na rin pong dumating mga Nor Cubes. At meron po tayong pang replace muna doon sa wings. Kasi yung produkto ng wings ay hindi pa rin dumarating. Kaya pinilit ko pong kumuha na muna ng ibang product, ibang brand. Kaya meron na po tayo ngayon ng Surf powder na yung Cherry Blossom at saka yung ano ba yun? Rose Fresh na powder na panglaba. At meron din tayong beta carotene at yung Rexona na roll-on. Meron po tayong naka buy one take one. Yun po ang ano natin dito sa tindahan. May naka buy one take one po tayo. Ang presyo niya po ay 140 pesos. 45 ml po siya. At yung sandwich spread din po, meron po tayong dumating niyan. Ito po yung mga bagong dumating. Ano pa? Meron pa ba tayong iba? Ano pa? Hindi ko na mabasa. Na-erase na. Okay. Yan ang mga dumating ngayong araw. Araw na Miyerkules. Yan po ang ating mga bagong produktong dumating. At doon naman po sa update ng ating price, ang nabago lang po natin ay yung flour. Kasi yung flour ay nagbaba tayo ng price. Ang price niya na po ay from 35, nag-34 na lang po ang ating price sa ngayon. Yun na po ang ating selling price. Third class po yan. Ginagamit po ng aming mga suki sa pang-fry ng fried chicken. At kung ano-ano pa, yung pangluto nila sa mga nahalo nila sa mga kakanin. Okay? Doon na po tayo sa atin namang pintuhan. Ang pwede ko na maulit ngayon may share sa inyo ay yung, di ba alam niyo po yan, iniipon ko yung sa mga scrap, yung gaya ng mga box ng karton, yung papel, ganon, pati yung sa ice na nabibinta natin. Ang naipon ko po ngayong hanggang ngayon pong January 20, ano ba yan? 22 na ba ngayon? Basta ngayong pong buwan, ang naipon ko na po ay nasa 887 na po ang naipon ko doon. Sapat na po siyang pambayad sa aming bill sa tubig. At ang bill lang naman namin sa tubig ay lampas lang po namang 400 plus. Ganun po. At yung sobra ay pangdagdag na ulit doon sa ibang babayarin. Kaya yung naipon kong sana, libre na yung ating tubig. Nakalibre na. At yung may sobra pang konti, pangbayad ulit noon sa internet. Nadagdagan na lang. Siguro kasi due date naman ng internet natin, mga February 7 pa yon. Yung sa tubig ay sa 22 na. Kaya iniisip ko na unahin muna yung tubig. Pagkatapos naman yung internet sunod naman yung insurance policy. Yun ang sunod-sunod na nating babayaran dito sa ating negosyo. And ba't ko naman inipon yung perdon sa mga scrap, yung bang basyo ng sako, karton, ano pa, yung sa yellow. Kasi yun parang extra income nyo na po yun dito sa tindahan. Kasi instead naman tatapon nyo lang yung mga boxes,
Pag naipon niyo po yun, pwede niyo po siyang ibenta ng maramihan o kaya pwede po niyo siyang ibenta ng paisa-isang piraso. Dito po sa aming sari-sari store, pwede po kayo makabili niya ng yung mga basyo, yung karton. Ang benta po niya namin, sorted po ang sizes niya, 3 piso lang po. Siyempre, walang pilihan. Kasi kung anong available na boxes, yun na po ang mabibili nyo. Ang cost niya lang po, ang binta po namin yan ay 3 pesos lang po. Yan po ang ating share sa araw na ito. Siguro yan ang tips, mga tips natin Pero ang kaigihan naman kasi pag naipon nyo yun, kasi pambawas mo na yun ng gastos, hindi mo na siya kukunin dun sa yung dilin siya dito sa tindahan. At teka nga pala, alam niyo po yung maraming meron daw nag-comment sa akin sa sa aking post doon sa YouTube about doon magkano daw po ang binabayaran sa City Hall sa lungsod. Ang sabi ko sa kanya, ang reaction ko doon sa kanya, ang babayaran niyo po doon sa lungsod, sa City Hall, yun lang naman po, let's say, kung ang binayaran nyo sa inyong quarterly percentage tax, let's say, umabot siya ng 5,000, more or less, ganun din po ang babayaran nyo doon sa City Hall. Ganun din po ang value na lalabas yung pera. Kaya po, mas megi po kung meron kayong mga negosyo. Pero ang iba naman po kasi, hindi na sila kumukuha ng BIR. Di ba, gastos na po yan. Kasi maliit lang naman ng mga sari-sari store, halos po, pwede namang hindi sila kumuha. Kaya lang, kami kasi na mag-start kami ng business dito sa Naga, nasimulan ko na to ng kompletos ricados. Kasi ayaw ko ng trouble, ayaw ko ng problema. Kaya minaigi ko na po noon na magsimula, na kompleto na ako, kan DTI, BIR, Mayor's Permit, para po yung pagninegosyo po natin ay hindi po tayo magambala. Pero naman kung sa panahon kasi natin ngayon, meron naman akong clients dito sa tindahan na nagpo-photocopy ng kanyang Mayor's Permit. Tinalang ko, nagre-renew ka na. Ang sabi niya sa akin, magastos daw. Malaki daw babayaran niya sa City Hall. Sabi ko, gaano ba kalaki ang iyong negosyo? Kasi kung isang maliit lang naman kung sari-sari store, doon lang naman yung kako sa bahay nyo. Tapos hindi naman gaano kalakihan. Siguro mas may kako na wag nyo na pong siyang kunan ng Mayor's Permit. Kasi pag kinunan po ninyo, tuloy-tuloy na po yun. At kung may maglibot naman kako sa inyo, di sabihan nyo na lang na isa ka ng senior citizen. Yun na lang po ang inyong pinagkakakunan ng panggastos. Kung ayaw naman silang pumayag yung nag-iikot ng Tagalungsod, ay di sabihan nyo, di isali kayo dun sa magpe-pensyon. Di ba? Di antay-antay ka na lang ng pera. Di ka na magninegosyo, antay-antay ka na lang ng pera. Yan naman sinabi ko sa kanya. Kasi, di ba yung maliit lang naman kasi ang mga sari-sari store talaga, pwede nating merong maliit, mas maliit, medyo malaki, o parang general merchandise. Sa akin kasi, ang aming negosyo, nang mag-start kami dito, ang classification kasi talaga nito ay, yung una, general merchandise. Kasi pag general merchandise, lahat pwede mo siyang ilagay dito sa carry over sa tindahan. Kaya lang, ang inisip ko naman, mataas ang babayaran yung buhis. Ang isa pong negosyo, pag madami ang overhead expenses mo, siyempre magiging imbes na mag-improve yung negosyo nyo, ay hindi siya gi-improve. Kasi mahugot lang doon sa lahat ng babayarin. Mabuti na nga lang at nung pabitiwan ko doon sa isang naming dating bookkeeper, yung aming dating bookkeeper dati, sabi ko sa kanya, meron akong kapatid na nakapag-graduate ng CPA, kaya
kako mas maigi po siguro na siya na lang maghahawak ng aking ng aking books sa BIR. Pero sa katunayan po, hindi naman po ganoon. Kasi one time po kasi ay po tayong isang barangay treasurer doon sa Coastal. At nakapag-training po tayo doon sa bookkeeping. Kasi yung amin nung accountant doon sa munisipyo ay every time na magkakaroon kayo ng meeting, yung monthly meeting nyo doon sa munisipyo, pagkakandak muna ng parang trainings. Every time na may meetings, may trainings muna. Kaya kumbaga na-upgrade ka, natututunan mo yung mga proseso kung paano yung pagbo-bookkeeping. At then mo rin matutunan yung mga alpha list, then mo rin matutunan yung mga cash book, then mo rin matutunan yung paggagawa ng journal, at maraming pang bagay na may relation doon sa pagbabayad ng mga buhis. Kaya ang ginawa ko pinabitiwan ko doon sa aking bookkeeper kasi sayang naman, mahal lang bayad sa bookkeeper, 1,500 pa yon. Kung ako na lang sa akin na yung 1,500. At least kapag nakalibre ka naman, kasi pwede mo naman kasi talagang gawin, ikaw na lang ang gumawa. Kasi sole proprietorship naman at sari-sari store, mas may ikaw na lang mismo ang gumawa para bawas na yun sa gastos. Ganun ang ginawa ko, kaya hanggang ngayon ako na po ang nag-bookkeeping mismo sa aking negosyo. Ako rin nagko-control ng mga records. Kasi gano'n naman dapat, 'di ba? Marunong tayo niyan maghawak ng mga libro. Kaya lang siyempre aminin naman natin sa hindi ang ating pong mga books po ng sinasabit natin sa BIR, hindi naman yan lahat 100%. Parang compliance lang talaga. Pang compliance yun. Para, siyempre, kailangan natin sumunod sa batas. Kaya lang minsan, madami din loopholes. Hindi mo talaga yan mape-perfect. Di ba? Kasi, let's say, mag-prepare ka yung sa annual income tax mo. Yung annual income tax mo, kailangan mong itali doon sa sales mo. Kaya lang, ang ginagawa namang computation ng ating gobyerno, kukunan ka doon sa percentage tax. Imagine mo kung nakapag-declare ka ng, let's say, merong, isipin natin meron kang 5,000 na nabinta sa araw na ito. Yung 5,000 pesos mong yun, kung i-compute mo yun sa isang buwan, let's say, alisin natin yung Saturday and Sunday. Gawin na natin ng Monday to Friday lang. That would be 20 days. 20 days times 5,000 times 3% mo, kasi percentage tax. Pag hindi ka naman VAT registered, pag non-VAT ka naman, 3% yon. Pag kinampit mo yon, sa totoo lang po, halos wala po sa inyong matitira niyan. Napakalaki ng babayarin nyo niyan sa gobyerno, sa buhis. At ang nakakalungkot pa po, let's say, halimbawa, yung negosyo nyo ay humina. Wala naman kayong mapapala doon sa gobyerno. Sabihin, ngayon, mahina ang negosyo mo. Ano ba, may bibigyan ka ba niya ng rebate? O bibigyan ka ba niya ng kung anong incentives na para makabawi ka ulit? Wala namang ganun sa ating gobyerno. Walang ganun sa sistema natin. Ang gobyerno natin, ang ginagawa lang po, magkolekta ng buhis. Pero yung return doon sa mismo mga nagdinegosyo, wala po. Kaya sa Pilipinas, mahirap talaga ang negosyo. At kasi kahit magbayad ka pa ng tamang buhis, para bang wala naman securities. Wala siyang securities na pag nalugi yung negosyo mo, mayroong gobyernong sasalo sa'yo. Ganyan talaga kasi dito sa atin sa Pilipinas. Ang gobyerno, kumukuha lang ng buhis,
Pero kapag ikaw ay bulelyaso, yung gobyerno mismong kumukuha sa'yo ng buhis, wala ka rin namang mapapala. Kumbaga sa ano. Kaya minsan, yan po ang talagang totoong sitwasyon ng ating mga negosyo dito sa Pilipinas. Kumbaga, kapag ikaw ay nagdinegosyo, obligasyon mo lang magbayad ng buhis, pero wala kang makukuha sa gobyerno in return sa binabayad mo. O baka sabihin naman nila, siyempre, magbayad ka ng buhis kasi malaki ang negosyo mo. Pero pag tinignan mo naman ang sitwasyon ng mga negosyo, hindi naman lahat ng araw, lahat ng panahon, palaging maganda ang kita. May time yan na mahina rin ang kita. O yung humina ba ang kita, babawasan ba natin yung ibabayad nating buhis? Hindi. Hindi ganun ang sitwasyon dito sa atin sa Pilipinas. Babayad ka pa rin ng buhis. Kasi pag sinero mo naman hindi ka nagbayad ng buhis, papadalhan ka nila ng letter. Isingilin ka. Ba't di ka nagbayad ng buhis? Kaya ang parang disadvantage. Kaya yung ibang mga sari-sari store, hindi naman sa ayaw ko kayong kumuha kayo, magkumpletuhin nyo yung mga papilis nyo, yung mga kung ano pang kailangan. Ang problema kasi doon, kapag nakapag-file ka na, mahirap mag-close. Hindi basta-basta madaling mag-close ng business. Let's say, i-close mo yung business mo. Yung sa BIR mo, hindi pa rin siya. Kahit i-return mo na, magsabi ka, nag-stop na ako ng business, ang dami pang resikitos. Kaya, parang kasi na-obserban ko na yan. Kasi meron akong pina-close no ng isang business. Tapos, na-return ko na yung resibo, return ko na lahat-lahat na yung resibo na. Kasi dapat yung didismantle mo yung mga resibo na yon para hindi na daw siya magamit. Pero pag pina-check mo ulit pina-check mo yung account mo doon sa BIR, tumatakbo pa rin. Ayun ang sitwasyon. Kaya ngayon yung ibang sabi ko doon sa dito sa aming lugar, yung ibang mga senior citizen na nagdinegosyo pa rin, sabi ko, wag na yan yung kukunan pa ng BIR o kaya mayor's permit kasi napakalit lang naman yung negosyo nyo. Wala na nga nabibigay sa inyo ng pension, di ba? Yung pension sa mga senior, hindi naman sila lahat nabibigyan. Iyan na lang ang pinagkukunan ninyo ng kabuhayan. O ba't ka pagkukuha? Huwag ka na kumuha. Kasi pag pumunta yan sa'yo, di sabihin mo na lang, di sana, isali ka na lang doon sa nagpe-pension. Hindi ka na antay-antay ka na lang. Kasi magtatraano ka pa. Kaya lang, siyempre, siguro gusto naman nilang may kabuhayan. Siyempre, sino bang ayaw ng kabuhayan? Siyempre, gusto mo kumita ka rin kahit paano. Siyempre, gusto mo legal. Ayaw mo naman sigurong illegal. Kaya lang, yun ang mga pong na-experience ko at yun ang observation ko. Pero malamang na pero ganun din po kayong mga experience sa ating bansa kung paano tumatakbo ang ating mga pagbabayad ng buwis, paano tumatakbo ang patakaran nila. Kasi yun kasi ang ko doon napansin ko. Maaring iba rin sa ibang sitwasyon, pero sa akin po ganun po kasi meron akong ipina-close na isa pa pong negosyo. Pero hindi po dito sa Naga. Yun doon po yun sa sa Iriga yun. Yung kasi pag nagbayad ka doon nagpa-register ka ng business, ang nakakasakop doon sa namin sa munisipyo, pupunta ka pa ng Iriga. Kaya pag pa-register noon, pumunta pa kami ng Iriga. Kaya medyo mahirap ang doon, ang pag-register ng business.
sa part na yon. Pero tapos ko naman yon at siguro naman okay na. Ganda ng experience. Parang para bang sabi ko nga niyan, ba't pa kaya tayo nagkumuha pa ng mga ganitong mga requirements. Minsan pahirap lang sa mga gawain, dagdag trabaho, hindi naman, wala ka namang mapala. Kahit na nga dito sa amin sa barangay namin, kahit na nga bumagyo, bumaha, lahat-lahat na, akalain mo bang yung mabigyan kayo ng yung bang, kahit na lang yung relief, sabi ko sa kanila, ba't kako wala? Lahat naman kako tayo dinaanan ng bagyo, lahat naman tayo binaha. Ba't kami kako wala? Tapos ang sabi daw, dapat daw yung lumipat doon sa evacuation center. Kailangan ba talagang lumipat ka pa ng evacuation center bago ka nila bigyan? Di ba dapat lahat may binibigyan yon? Kasi lahat naman, gaya naming mga negosyante. Kami naman na bumabayad lagi kami ng buhis. But sa panahong mayroong krisis, kami mga sari-sari store owner, kaming mga nagninegosyo, palagi kaming itsapwera. Lahat na lang ata ng grasya na dumarating, lagi kaming itsapwera. Ba't ganon? Hello? Ganon ba talaga? Merong bagyo, merong baha, pero kami pong mga nagninegosyo, palagi po kaming daplis, ang tawag dito sa amin sa Bicol. Daplis sa muya ang mga grasya. Alagad kung disgrasya, yan mga kontribusyonan, bayaran sa buhis, magpalta ka lang daw sa rong aldaw, ang multa mo na 1,000. Alam niyo ba yung papamultahin ka sa yung malate ka lang, kahit isang araw ka lang malate, yung magbayad ka ng buhis, may fine yun. Oh. Pero yung mga yung ibang tao dyan, wala, sabihin natin walang trabaho, kung ano pang description yan, okay, nasa laylayan ba yan? Kumbaga, hindi na nga sila makapag-contribute sa ating gobyerno. Kumbaga, pagbigat na nga sa gobyerno. Pero palaging kasama, pero palaging merong nakukuha. Siguro marahil ang naisip ko niyan, baka ako kasi madami sila, lahat sila ay mga botante. Kasi ang mga negosyante naman ay kakaunti lang naman siguro. Pag binilang mo naman talaga siguro ay hindi gaano kalakihan yung kanilang bilang. At malamang na kaunti lang ang numbers na may bibigay noon. Samantalang kung yung masa mga naman, pag palagay mong binibigyan yan, pag-election, panalo ka ulit. Okay? Mga suki, medyo napalalim ata ang ating kwentuhan ngayon, napalayo. Oy, yung pong sinasabi ko pong yun ay aking opinion lamang po. At base po yun sa aking experience. Ngayon po, kung sa ibang tao po, magkaiba naman ang ating mga experience. At siguro iba-iba naman ang ating mga nagiging sitwasyon. Yan po ay para sa aking opinion lamang. At hindi ko po sinasali dyan yung karamihan. Aking opinion lamang po yan. O sige po mga suki. So yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, nakapalo sa aking Facebook account, follow nyo na naman po ako at saka subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At kung mamarapatin nyo po, pwede naman po kayo mag-comment po dun o kaya mag-post ng inyong reaction. Para in the future po, pwede po natin i-discuss kung ano pong gusto nyong pag-usapan natin. At pwede ko rin pong i-share sa inyo. At kung mayroon pa po kayong gustong produkto na i-carry over po natin dito sa ating sari-sari store, sabihin nyo lang po para po amin naman pong
makapaghanap po kami ng aming supplier noon. At kung hindi naman po, baka pagdating ng panahon, magawan po natin ng paraan. At yung mga amin pong mga mamimili, nandito lang po sa Calawag, yung dyan po sa Bilmar, sa may part po ng San Felipe, yung sa Villa Karangaan po, at sa Clupa. Diyan po sa part po ng Libuton, at dyan din po sa may terminal ng northbound ba yun? Pero kasi dyan nakakaparating pa din po sa amin ang na bumibili sa amin dyan. At dyan po sa Haring Kanaaman, dyan madami din naman akong clients dyan, mga customer dyan, nakakarating pa dito sa amin. Salamat po sa inyo pong pag-patronize ng aming sari-sari store. Ito po ang 7-Star Jim Lee Sari-Sari Store. Nandito lang po kami sa Jade Street. Malapit lang po kami sa aming barangay hall. Katapat lang po namin ang Calawag Elementary School. Kaya po madali nyo po kaming mapupuntahan. At kung hindi pa po kayo nakabili sa amin, sana po punta rin po kayo sa amin para at least naman po ay mapagsilbihan namin kayo. Salamat po at sana po kita-kita po tayo ulit sa susunod. Diyan na po magtatapos ang edisyon na pang-siyam. Na episode na po ito. Okay, salamat po, bye-bye, see you!